Hello mga kapatid. So escalation, lahat. May 5 states. Kasama ang Missouri, Tennessee, at 3 yata sila total or 5 sila. Parang 5. Magpapadala ng more mga sundalo, mga National Guard ang tawag doon. Pero army, ano yun? Under the army yun. Ano yun? Hindi yun police, yung National Guard. Hindi sila police, ano sila? Military yun. Military. Parang nung panahon ni Marcos Sr., yung nung martial law, yung Philippine Constabulary. Parang ganun. So, iba. Militarization lang nangyari. Oh. Militarized ang LA, militarized ang Washington DC. I don't know why kailangan ganun. Hindi naman kailangan ganun eh. Kasi it's down 27% down. Crime in Washington DC is down 27%. So pero escalate pa rin. Tapos hindi maganda yung ano. Grabe yung meeting ni Trump sa ni Putin. Talagang sweethearts sila. They are sweethearts. And you know, hey, we accept that. Kaya lang, hindi naman yun ang problema na mag-sweetheart sila. Ang problema yung ginagawa nila. Diba? Ang ginagawa ni Trump. Yung mayaman si Trump. Grabe, may Trump phone, may Trump coin, may Trump Bible. Grabe, may kita sila. Unbelievable. Escalation sa Ukraine, escalation sa Gaza. So it's escalation. Ito na yung panahon na magkaisa tayo talaga. Prayer. At yung prayer natin yung tapusin na ng Diyos yung mga rehimen na ito ng kamatayan. Mga rehimen ng kamatayan. Grabe sila. Grabe talaga. So anyway, mag-pray tayo. Yung dyan, oh my gosh, mga kapatid, kaya ako nag-video, hindi nga dapat ako mag-video uli, pero nag-video na lang ako. Kasi yung nararamdaman ninyo na nangyari yun, yung 2 military vessel ng China nag-collide. Hinahabol tayo, tapos silang 2 nagbanggaan, natapyasan ng nguso yung isang barko nila, military vessel. Ang laki naman kasi ng Navy, kulay 2 yun eh, isang gray, isang puti. So natapyasan sa ngungo yung nguso. Sa nguso yung yung isang vessel, yung puti. So pero nakakatakot yun, di ba mga kapatid? So I'm sure natatakot kayo. Pero yun nga, ito na yung panahon ng pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Kasi anong gagawin natin, di ba? Wala tayong magawa. Ang lalaki nila eh. Makapangyarihan sila eh. Tayo, ganito lang tayo, di ba? Mga simpleng tao lang tayo. Pero yun, may pananampalataya tayo sa Panginoong Hesus. We are united to Jesus by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya tayo ay isa na sa Panginoong Jesucristo. Tayo'y
tayo'y isa sa Kanya. United to Him eh. Nakiisa tayo sa Kanya. At nakiisa siya sa atin. Actually, siya ang nakiisa sa atin. Ano? Tayo naman, tinanggap natin yung pakikiisa niya. Kasi hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Banal siya, masama tayo eh. Siya ang lumapit, di ba? Yan yung grace, salvation by grace. Diba yung you did not wait for me to cry out, to draw near to you. But you clothe yourself with frail humanity. Diba? You did not wait for me to cry out to you. You let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came. That you came. What's the next one? That you came to seek and save the lost. So, magkaisa tayo mga kapatid. Seryoso talaga. Kailangan na tayo mag-repent mga kapatid. Consecration unto God. Please, tayong lahat. Nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, busy ka, pero merong sa puso mo, you are praying, you're crying out to God. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, itong yung China, di ba? Amerika, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, di ba? Si Putin, yung sa Ukraine, saka sa Gaza, Panginoon Diyos, tigil po ninyo lahat ito. Ganun ang pag-pray natin. And then, linisin mo ako, turuan mo ako, Panginoon, more and more, Lord God, yung mga kasalanan, maiwaksi ko, mga bisyo, ganun talaga eh. May balance naman kasi, di ba? May balance. Mahirap din, like ako, pag hindi ako uminom, hindi maganda yung pagkatunaw ng ng pagkain ko. Kasi naman, kinakain ko naman kasi, grabe. Talagang, ako lang ang pwedeng kumain. Masarap. Simple lang. Pero masarap. So, pero yun nga, ako, yeah. Kaya nga, ayaw ko nito eh. Ayaw ko nang maging pastor. Gusto ko sana, na lang, di ba? Share lang, pambihira. Di ba? Ito naman ang nangyari. Anong gagawin natin? O di syempre, gagawin natin ang enable ni Lord na gawin natin. Enablement. Everything starts with God. So, magkaisa tayo. Okay? Panginoong Diyos, kami po ay nagkakaisa. Kami po ay nananalangin, Panginoon. Para sa mga bansa. Lord, parang tuta talaga ni Putin si Trump. After nung meeting sa Alaska po, at nung napanood ko yung mga video, parang tuta po siya talaga. Si Trump po ay parang tuta lumalabas na tuta siya ni Putin. So Lord, tapos sinisira din ni Trump ang Amerika. Lord, sinisira ni Trump ang Amerika, Panginoon. Yun talagang ginagawa po niya.
hirap pong intindihin, Panginoon. Bakit po? So, pinihingi na lang po namin na itigil nyo. Kayo na po ang magtigil ng lahat ng ito, Panginoon. And help us to mature and to fast, to pray, to follow you, and then to serve, and to work together towards the betterment of humanity, of all humanity, as ambassadors of Jesus, especially now that we are suddenly at the front line of it all. God, we, as Christians of all color, all races, all nationalities, all ethnicities, all genders, all social classes, all walks of life, everyday life, we all, Lord, pray to you and ask you, oh God, save humanity. Forgive us for our sins. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming napakaraming mga kasalanan at kasamaan na ginawa sa mundong ito at maaaring ginagawa pa rin hanggang ngayon. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Warakin niyo po ang tanikala ng kasalanan at bisyo at kung ano-ano pa na masasama sa aming mga puso at damdamin, sa aming mga kaluluwa. In the name of Jesus, unahin niyo na po ako, Panginoon. Set me free, Lord God, in the name of Jesus. And set everybody free, Lord, in the name of Jesus. Heal us, Lord God. Restore us, Lord God, in the name of Jesus. To say yes to you and to serve you, Lord. To advance your cause, Lord. To shine with your light in this world. To apply the salt, Lord God, of the life of the Spirit in us. To apply that salt into the decay, Lord God. The cross decays, Lord, all over the world. God, ihil niyo po mga kapatid na yung mga Pilipino, Lord God, sa takot, sa pangamba, because of what's happening, yung nangyari sa South China Sea, / West Philippine Sea, and then natatakot din sa mga nangyayari dito sa Amerika, nangyayari sa Ukraine, nangyayari sa Gaza. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami to consecrate our lives unto you. Ialay talaga namin sa iyo, paulit-ulit na ialay namin sa iyo ang aming mga buhay, araw-araw, gabi-gabi. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God, tulungan niyo po kami to consecrate ourselves to serve you as royal rulers and as sacred priests or priestesses. And help us, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. And stop, Lord. Stop Trump. Stop Xi Jinping. Stop Kim Jong-un. Stop Netanyahu. Stop the Ayatollah. Stop Hamas. Stop Hezbollah. Stop Putin, Lord God. Stop, Lord, lahat ng mga diktador, mga pumapatay, Lord God, at nangyuyurak ng kapwa nila, naniniil ng kapwa nila. Panginoong Diyos, save humanity, Lord God, and let a new age, Lord, a new period of evangelization, of preaching the gospel again all over the world, making it clear, Lord God, it was not invented by white people. It was not invented by white people. Jesus was not a Caucasian person. There's nothing wrong about Caucasians, Lord. There's nothing wrong in any race, any ethnicity, with any race or with any ethnicity. But it has to be made clear that Jesus is not a Caucasian person.
is a first century Jewish person. So, help us, God. Such a big responsibility. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. And iligtas niyo po ang Pilipinas na never pong masasakop ng China ang Pilipinas, Lord God. Balutin niyo sa inyong makapangyarihan dugo ang buong Pilipinas. In the name of Jesus, we cast out, Lord God, all those evil spirits, Lord God, that are working in Xi Jinping and his cronies, his party, the Communist Party of China, and the People's Liberation Army of China. In the name of Jesus, Lord God. In the name of Jesus, let there be revival among them, Lord God. Let there be salvation, Lord God. Let there be freedom in China. A new day of freedom in China, Lord God. In the name of Jesus. A new day of freedom in North Korea, in Russia, in Iran, in Saudi Arabia, in Gaza, Palestine, in the name of Jesus, in Africa, in Latin America, Lord God. Lord, in the name of Jesus, let there be a new day of freedom for all. Lebanon, Egypt, the whole of Africa, the whole of the Middle East, the whole of Central Asia, the whole of South Asia, the whole of Asia, the whole of Latin America, the whole of America, the whole of Europe, the whole world, the whole Antarctica, the whole Australia and Oceania. In the name of Jesus, all over the world, every place of the world, let there be revival and awakening and blessing. Thank you, God. Help us again. Forgive our sins and sanctify us more and more for your kingdom and glory, for Jesus. For you are one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Be glorified, be magnified forever and ever. In Jesus' name.